Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi nga ni Xiao Chen sa dalawa na tigilan na ang kanilang bangayan at balik tayo sa sinasabi mo. Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad na kinuha ni Sisi ang singsing na matagal niya na sanang gustong ibigay kay Kang Lan. At sabay niyang sinabi na kay Xiao Chen na Master, espesyal kong inihanda ang singsing na ito para sana kay Kang Lan. Agad naman na sinuri ito ni Xiao Chen at nang makita niya ito ay sinabi niya na ito ang Dragon Blood Phoenix Crystal Jade, sa hindi inaasahan ay napakalaki pa rin. Kinumpirma naman din ito ni Black na sabi pa nga niya na habang kumikinang ang mga mata na isa nga itong Dragon Blood Phoenix Crystal Jade. Kaya naman sa kanyang pagkasabik na makain ang Dragon Blood Phoenix ay walang ano-anong tumalon siya upang agawin kay Xiao Chen ito. Subalit sa kanyang ginawa ay agad na binigyan din siya ni Xiao Chen ng isang sampal at sabay niyang sinabi kay Black na pigilan mo ang iyong sarili. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen habang naglalaway na kung hindi mo ito kakainin ay maaari bang ibigay mo na lamang ito sa akin. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na huwag muna isipin iyon. Sinabi naman ni Sisi kay Xiao Chen na dugo ng Dragon Phoenix Crystal Jade, huwag mong sabihing ginawa itong kagamitan, para lang maisuot, maaari itong lubos na mapahusay ang iba't ibang mga katangian ng kapangyarihan ng tagapagsuot, na napakabihirang sa mga mata ng langit. Sinabihan naman ni Xiao Chen si Sisi na sa hindi inaasahan, talaga bang ibibigay mo ito kay Kang Lan, at ito ay isang malaking peraso. Sinabi naman ni Sisi habang namamula ang mukha nito na dahil si Kang Lan ang paborito kong tao. Subalit sa loob-loob niya ay sinabi niya na sa totoo lang upang makuha ang Dragon Blood Phoenix Crystal Jade, ay muntik na akong mamatay sa simula. Sinabi naman ni Xiao Chen na kung ganun ay ibibigay ko ito kay Kang Lan para sa iyo. Matapos niyang magsalita ay agad niya ito inilagay sa kanyang storage ring. At sabay niyang inilapat ang kanyang daliri kay Sisi Senyales na bibigyan siya ni Xiao Chen ng isang martial arts technique. Nasabi pa nga ni Xiao Chen sa kanya na para sa makalangit na pagsasanay, sana ay makuha mo agad ito. Nang may lagay ni Xiao Chen ang isang makalangit na teknik kay Sisi ay hindi agad pumasok sa kanyang isip ang isang teknik na pambihira. Maya-maya pa ay nakuha na ito ni Sisi at halos malaglag ang kanyang panganasabi pa nga niya na para sa makalangit na ranggo na pagsasanay, at ang isang heavenly rank na ikapito. Ito ay talagang kamangha-mangha. Sinabi naman na ni Xiao Chen na kailangan na nating bumalik, habang si Sisi naman ay tulala pa din. Maya-maya pa ay nagising na si Sisi at nakita na lamang niya na ang kanyang master ay umalis na. Kaya naman isinigaw na lamang niya kay Xiao Chen na Master, na dapat ibigay ang singsing kay Kang Lan. Matapos niyang sabihin kay Xiao Chen ang kanyang hiling ay natutuwa niyang inilagay ang isa pang singsing sa kanyang daliri na partner ng singsing na ibibigay ni Xiao Chen kay Kang Lan. Kaya naman nabaliw na naman si Sisi na sabi pa nga niya na Dear Kang Lan ang singsing na gusto kong ilagay sa iyo ay isang napakasikat at may mataas na kalidad. Minamahal kong asawa. Talagang napakaganda mo at napakabango. Kaya naman habang papasok siya sa kanyang mansyon ay tuwang-tuwa ito na sabi pa nga niya na sa wakas ay naibigay ko na ito sa iyo. Subalit bahagya siyang natigilan nang biglang tumahimik ang kanyang mansyon. Habang sina Xiao Chen at Black naman ay nakabalik na sa Kanglan Mountain. Agad naman na inilabas ni Xiao Chen ang singsing sa kanyang storage ring. At agad na ibinigay kay Kang Lan na sabi pa nga niya na Kang Lan ito ay para sa iyo. Ikinagulat naman ito ni Kang Lan nang makita niya ito na sabi pa nga niya na isa itong Dragon Blood Phoenix Crystal Jade. At sabay niya ding sinabi kay Xiao Chen na gusto kong isuot mo ito para sa akin. Sa loob-loob naman ni Xiao Chen nang marinig niya ang sinabi ni Kang Lan ay nasabi na lang niya habang pinagpapawisan na mukhang magsisimula na naman, ang babae nga naman talaga, habang si Black naman ay natutuwa dahil mukhang matutuloy ang kanyang gustong mapanood. Dahil sa hindi pa din inilalagay ni Xiao Chen ang singsing sa daliri ni Kang Lan ay nagalit na ito na sabi pa nga niya na ayaw mo ba. Dagdag pa niya na nagsisinungaling ka ba sa akin? Ayaw mong isuot sa akin ang singsing. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Kang Lan ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na ito na naman tayo. Na kahit ayaw niya ay sinabi niya pa din kay Kang Lan na paano ito hindi posible ito ay ilalagay ko sa iyo. Habang nilalagay ni Xiao Chen ang singsing ay makikita kay Kang Lan ang namamulan nitong mukha at hindi niya maiwasan na isipin na natuloy na ang kanilang kasal. Agad niyang niyakap si Xiao Chen at sabay niyang sinabi na manatili ngayon kasama ko at umalis na lamang bukas. Gusto kong ipakita sa iyo ang aking husay sa pagluluto.
Nang marinig ni Black ang sinabi ni Kang Lan ay parang kinilabutan siya dito dahil iba ang kanyang naiisip. Habang si Xiao Chen naman ay halos hindi na makapagsalita. Maya-maya pa ay sa pilitan na sinabi ni Xiao Chen na hindi maari dahil ang aking partner ay naghihintay pa rin sa akin, kaya naman kailangan ko nang umalis. Ikinasama naman ng loob ito ni Kang Lan nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen. Nang makita ni Xiao Chen ang reaksyon ni Kang Lan ay agad niyang sinabi kay Kang Lan na sa susunod na makabalik ako ay tiyak na matitikman ko ang iyong luto. Dagdag pa niya na babayaran kita kapag naubos ko na ang mga sirang yuan beads, at magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Nakasimangot namang sinabi ni Kang Lan na kung ganun ito ay isang pangako. Habang si Black naman ay napangisi dahil mukhang makakaligtas na si Xiao Chen. Nang makita ni Xiao Chen ang reaksyon ni Black ay agad niyang sinabi ng malakas na oras na para umalis habang ang kanyang bawat hakbang ay may daladalang bigat na ikinagulat ni Black. Habang palayo sina Xiao Chen at Black ay sinabi ulit ni Xiao Chen na hanggang sa muli nating pagkikita. Sa kabilang banda naman ay sinabi ng lalaki kay Zhao na aking Panginoon mayroon akong balita tungkol sa taong hinahanap mo. Nang marinig ni Zhao ang sinabi ng lalaki ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata at naglabas ito ng aura. Subalit sa kanyang ginawa ay hindi kinaya ng lalaki ito kaya naman nagdulot ito ng kanyang pagkasawi. Habang si Zhao naman ay natutuwa dahil nasa sabik na siya na makita ang kanyang hinahanap. Agad siyang nag-teleport patungo kung saan naroon si Sisi. Balik naman tayo kay Sisi na tuwang-tuwa habang pinagmamasdan niya ang singsing na kaparehas sa ibinigay ni Xiao Chen kay Kang Lan. Subalit ilang sandali pa ay naramdaman niya ang aura ng nilalang na nagmula sa tinatawag niyang White House. Kaya naman agad siyang bumangon dito at hindi maganda ang kutob niya dito. Nasabi pa nga niya na ito ay karapat-dapat sa pamilyang Bai ng Xiangjia, na bumalik sa lalong madaling panahon. Agad niyang binuksan ang pintuan upang harapin ang dumating. At sa kanyang pagbukas ay makikitang walang awa niyang pinagpapaslang ang mga alagad ni Sisi sa mansyon. Sinabi naman ni Sisi na sa hindi inaasahan ay dumating ka ng napakaaga. Nang marinig ito ng anak ng Bai ay sinabi niya na alam mo na darating ako. Sa loob-loob nga ni Jianping ay nagtataka siya dito na kung bakit parang alam ni Sisi na darating siya. Matapos siya sa kanyang mga iniisip ay agad niyang sinabi kay Sisi na ngayong alam mo na, mas mabuting ibigay ang Dragon Blood Phoenix Crystal Jade. Dagdag pa niya habang natatawa na kung hindi. Napaisip naman si Sisi na sabi pa nga niya na paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa Dragon Blood Phoenix Crystal Jade. Gayunpaman, parang wala siyang alam tungkol sa akin at sa pamilyang Bai. Matapos siya sa kanyang mga iniisip ay agad niyang sinabi kay Jianping habang naghahanda na anong sinasabi mong Dragon Blood Phoenix Crystal Jade. Wala akong bagay na iyon. Sinabihan naman ni Jianping si Sisi na toast at hindi kumain, uminom ng masarap na alak. Pagkatapos ay papatayin kita at ako mismo ang kukuha nito. Sa sinabi ni Jianping ay natawa na lamang si Sisi dito. At sabay niyang sinabi ng seryoso na ikaw lamang, magagawa mo ba iyon? Dagdag pa niya habang mabilis na sumusugod na ang isa na pinigilan ng kaharian ng Kang Lan, na mayroon na lamang ikapitong antas ng Major Emperor Cultivation Base. At nang matapos siya sa kanyang pagsasalita ay agad niyang pinakawalan ang kanyang atake. Na agad din namang kumilos si Jianping. At walang kahirap-hirap niyang iniiwasan ang atake ni Sisi. Sinagot naman ni Jianping ang sinabi kanina ni Sisi na tama ka nag-iisa lang ako pero yun lang ba ang pinagmamalaki mo? Subalit bigla na lang siyang nagulat nang makita niya ang nilabas ni Sisi. At sabay niyang sinabi na ito ang espada ng pamilya kong Bai. Kaya naman dahil dito ay mas lalong tumindi ang pagnanais ni Jianping na mapaslang si Sisi. Nasabi pa nga din niya habang nagpapalabas ng aura na kinuha mo ang espada ng pamilya kong Bai, at tumalikod sa akin, ngayon ay kailangan mo nang mamatay. Sumambulat ang malaking espada na hinanda ni Jianping at may dala-dala itong matinding aura. Nang matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan. Habang si Sisi naman ay kalmado itong naghahanda upang salubungin ang atake. Nasabi pa nga niya na likas na katawan ng espada. Walang dudang kaya sobrang tiwala mo. Matapos niyang sabihin ito ay agad niyang hinanda ang kanyang espada. At sabay niyang pinakawalan ng kanyang atake upang salubungin ang atake ni Jianping. Dahil dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. At makapal na usok na may kasamang alikabok.
Agad naman silang lumayo sa isa't isa upang maghanda ulit sa susunod na atake. Subalit hindi pa man nakakapaghanda si Janping ay may isang atake ng malapit sa kanya. Kaya naman dahil dito ay wala na siyang nagawa at nilamon siya ng yellow. Kaya naman galit na sinabi ni Janping na gusto mong i-freeze ako ng ganito. At nang matapos siyang magsalita ay agad niyang sinubukan na wasakin ito. Subalit ipinagtaka niya na kung bakit hindi niya ito magawa. Tinuwanan naman siya ni Sisi na sabi pa nga niya kay Janping na ang Heavenly Order 4 rank ay napakahusay. Habang walang magawa si Janping ay agad na hinanda ni Sisi ang kanyang susunod na atake. Habang naghahanda si Sisi ng kanyang susunod na atake, ay nagulat siya dahil nagawang masira ni Janping ang kanyang atake. Ginamit nga dito ni Janping ang kanyang teknik na kung tawagin ay ang sword fire. At dahil dito ay unti-unting nawawala ang yellow sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa naman si Sisi na sabi pa nga niya habang natutuwa na mahusay gaya ng inaasahan, ito ay isang likas na katawan ng espada. Sinabi naman ni Janping na mayroon lamang isang espada sa mundo at lahat ng bagay, ito ay 10,000 bagay at isang espada. At agad niyang inilabas ang kanyang teknik at sumambulat ang maraming espada sa harap ni Sisi. Nasabi na lang ni Sisi na ang batang ito ay hindi basta-basta. Nakakainis kung hindi lang sana sa aking malubhang pinsala sa pagkakataong ito, madali ko lang sana siyang matatalo na parang isang aso. Agad niyang inihanda ang kanyang sarili dahil alam niyang anumang sandali ay pakawalan ni Janping ang kanyang atake. Nagpatuloy naman sa paghahanda si Janping na sabi pa mga niya na lahat ng bagay ay may isang espada ang pumuputol sa lahat ng bagay. Nang matapos siyang magsalita ay pinakawalan niya na ang kanyang hinandang atake. At dahil dito ay ramdam na ramdam ni Sisi ang matinding atake na kahit hindi pa man ito tumatama sa kanya. Galit na galit si Sisi na sabi pa nga niya na nakakinis ito hindi pa ako tuluyang magaling pero kailangan kong lumaban. Kaya naman hinanda niya ang ika-7 martial arts heavenly rank, na sabi pa nga niya na tignan natin kung gaanong makapangyarihan ang teknik na ito. Subalit magbibigay ito ng hindi magandang epekto dahil sa hindi pa siya tuluyang magaling. Nagpatuloy ang paghahanda ni Sisi upang harapin ang atake ni Janping na kahit may nararamdaman siyang pinsala sa kanyang katawan. Nang matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan. Kaya naman dahil dito ay nagkasalubong ang kani-kanilang mga atake na may daladalang kapanindig balahibong aura. Na dahilan din upang magkaroon ng malakas na pagsabog. Nang mawala ang malakas na pagsabog ay makikitang napinsala ng husto si Janping na sabi pa nga niya na sa hindi inaasahan ang lalaking ito ay may ika-7 rank martial arts. At naging masyado akong pabaya dito. Agad naman na bumangon si Sisi upang tapusin na agad ang kanilang laban. Kaya naman agad siyang lumapit kay Janping na sabi pa nga niya na gusto mo akong patayin. Hahayaan na muna kitang maunang pumunta sa Haring Yama. Subalit ipinagtaka ito ni Janping dahil sa hindi natuloy ang ginawang atake ni Sisi. Nasabi pa nga ni Sisi na ang aking katawan ay hindi ko may galaw. Laking pagtat-8 ni Sisi sa nangyayari at malaking tanong sa kanya na kung sino ang nilalang na pumihil sa kanya. Sa pagkakataong ngang ito ay dumating na si Zhao at walang kahirap-hirap niyang nahuli si Sisi. Agad naman na lumapit si Zhao nang mabilis na ikinagulat ni Sisi. At sa puntong ito ay kinakabahan na si Sisi dahil malakas ang nilalang na dumating. Tinignan naman agad ni Zhao ang kalagayan ni Janping at nang makita niyang malubha din ang kalagayan nito, ay agad niya itong nilapitan na sabi pa nga niya na buti na lang at dumating ako sa oras, halos hindi ko maipaliwanag ito kung nagkataon. Tinanong naman ni Janping si Zhao na kung bakit ito nandito. Agad naman na sinabi ni Zhao na pagagalingan muna kita at mamaya na natin pag-usapan iyon. Nagpatuloy ang paggamot ni Zhao sa pinsala ni Janping. At nang matapos ito ay napangiti ito ng malademonyo. At mabilis na nag-teleport sa harap ni Sisi at sinakal niya ito. Tinanong naman ni Zhao si Sisi na kung siya ba ang Emperor na Chrysanthemum. Dagdag pa niya na napakabait mo, naglakas loob kang magtaksil sa mga ninuno ng pamilya Bai. Nang marinig naman ni Janping ang sinabi ni Zhao kay Sisi ay nasabi na lang niya na ito pala ang nagtaksil sa pamilyang Bai, at dumating si Bai Jiawei para patayin siya. Akala ko ay nalaman na nila. Mabilis naman na pinaulan ni Zhao ng kamay si Sisi. At dahil dito ay napasigaw na lamang si Sisi sa sakit na kanyang naramdaman. Subalit hindi pa tapos ang pagpapahirap ni Zhao kay Sisi dahil pinutol din ito ang isa pang kamay ni Sisi.
At sinunod ang dalawa niyang paa ng mabilis na abang dinadaanan lamang ito ng hangin. Sinabi nga din ni Zhao kay Sisi na hindi sapat ang pagtataksil sa pamilya bay ng 1,000 gorilla sa kuweba. Gayunpaman hindi ko hahayaang mamatay ka kaagad. Balik naman tayo sa Chen Pagoda na kung saan nandito na din si Xiao Chen at Black. Dito nga ay naramdaman ni Xiao Chen ang nangyayari kay Sisi. Kaya naman nang makita ni Black ang reaksyon ni Xiao Chen ay agad niya itong tinanong na kung anong nangyayari. Sinabi naman ni Xiao Chen na si Chrysanthemum ay malapit nang mamatay. Agad siyang tumayo at sinabi niya kay Black na kailangan nating bumalik sa Chrysanthemum Mountain. Na agad namang sinang-ayunan ni Black. Tuwang-tuwa naman si Jianping na sabi pa nga niya na mabuti, si Bai Zhao ay pumasok sa isang maayos na estado, naghihintay sa pagdating ng taong nasa likod ng taong ito. At sa wakas ay nakuha ko na ang aking pakay ang Dragon Blood Phoenix Crystal Jade. Nasa isip-isip pa nga niya na karapat-dapat itong maging ang dugong dragon na Phoenix Crystal Jade, na nagpapalakas ng aking espiritu at lakas sa isang iglap. Subalit nagtataka siya na kung bakit masakit ang kanyang kamay. Ginamit pala ni Sisi ang kanyang bunganga upang kagatin siya nito na sabi pa nga ni Sisi na ibalik mo sa akin ang singsing. Agad naman na sinapak siya ni Jianping at dahil dito ay napasigaw na lamang si Sisi. Sinabihan naman siya ni Jianping na mamamatay ka na nga kumikilos ka pa din ng ganyan. At sabay na sinipa na parang isa na lamang basura si Sisi. Sa lakas ng pagkakasipa ni Jianping ay tumilapon ng malayo si Sisi at sinabi din ni Jianping na kung hindi dahil sa pagiging kapaki-pakinabang mo, matagal na kitang pinatay. Subalit nagkaroon ng reaksyon ng kalangitan sinyalas na ay isang atake na nagmula kay Black. Ilang sandali pa ay bumulusok na ang atake ni Black na nagmula sa kalangitan. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Naramdaman naman agad ito ni Jianping kaya naman agad niya itong inatake. Dahil dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa itaas at malakas na impact. Agad din niyang sinuri ito upang alamin kung sino ang nilalang na dumating. Subalit nang makita niya ito ay nanlaki ang kanyang mata, dahil may isang malaking bunganga na nag-aapoy. Kaya naman sa kanyang takot ay agad niyang nilabas ang kanyang aura upang salubungin ito. Nang matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya na itong sinalubong. Subalit ang kanyang ginawa ay wala itong silbi dahil ginawang pagkain lang ni Black ang kanyang atake. Kaya naman nang makita ito ni Jianping ay nagulat siya dahil sa kung anong klaseng nilalang ang nasa harap niya. Bumawi naman ng atake si Black at lumabas sa kanyang bunganga ang matinding apoy. Kaya naman inactivate ni Jianping ang kanyang third-rank Heavenly Sword Barrier. At dahil dito ay bahagya niyang nadepensahan ang atake ni Black. Na nagawa pa nga niyang mapangiti dito sa pag-aakalang walang silbi ang atake ni Black. Subalit ilang sandali pa ay nagulat siya at halos malaglag ang kanyang panga. Dahil hindi kinaya ng kanyang barrier ang atake ni Black. Kaya naman agad niyang nilabas ang kanyang sword fire upang labanan ang apoy ni Black na sabi pa nga niya na ang kapangyarihan na ito ay mas malakas sa aking sword fire. Patuloy na nilalabanan ni Jianping ang apoy ni Black na kanyang natanggap sa kanyang katawan. Kaya naman bumaba si Black upang maghanda ulit ng atake habang walang depensa si Jianping. Lumabas naman si Zhao upang tulungan si Jianping. Kaya naman nagtataka si Black na kung bakit bigla na lang siyang tumigil at hindi makagalaw. Mabilis na nag-teleport si Zhao patungo kay Black. At naghanda ng kanyang atake at makikitang lumalabas ang aura nito sa kanyang palad. Subalit ang kanyang gagawing atake ay sinalubong ni Black at handa niya itong harapin. Bahagya namang ipinagtaka ito ni Zhao dahil nagawa pang makakilos ni Black at hindi din ito umiwas at handa pa nitong salubungin ang atake niya. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Harvey Lopez from Orani Bataan, Jolito J. Rejares, Gilbert Vallejo, at hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments niyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.